po kay San Pedro, pakinggan nyo sa Gawa 10:13. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. So, pinapapatay muna bago kainin. Di ba? Magpatay ka at kumain. Alam nyo kapatid, ano naman po yun logical naman yun na bago natin kainin yung manok, papatayin muna natin. Okay, so logical nga ba? O isa na namang out of context ang paggamit ni Soriano ng Gawa 10:13? Dahil ang talatang ito ay nangyari noong nawala ng diwa si Pedro at nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa mga maruming hayop. So paano niya katayin ang isang hayop na sa pangitain lang niya nakita? Para bang panaginip, halimbawa na naginip ka. So paano mo katayin ang manok na sa panaginip mo na nakita? Kaya mahalagang inuunawa ng mabuti ang context. So itong Gawa 10:13 ay nangyari ito noong nawala ng diwa si Pedro. Sa wikang Grego ito ay ecstasis. Hindi ito simpleng unconscious, kundi siya ay dinala sa isang spiritual state upang ipakita ang isang pangitain. At doon niya nakita ang mga uri ng hayop na itinuring sa Biblia na mga karumaldumal o marumi. Ang mga hayop na ito ay sumisimbolo sa mga taong itinuring nilang marumi at di dapat pakitunguhan gaya ng mga Gentiles. Kaya sa verse 28, pumunta mismo si Pedro sa lugar ng mga Hintil kay Cornelio at sinabi niya ang tungkol sa pangitain. Sabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sinuman. Kailan ito ipinakita ng Diyos kay Pedro? Ito yung pangitain niya na ipinakita sa kanya ng Diyos ang mga maruming hayop na sumisimbolo sa mga hindi Hudyo, mga Gentiles na itinuring nilang marumi. Kaya sabi ng Diyos sa verse 15, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos dahil kahit ang mga Gentiles na tulad ni Cornelio ay kasamang nilinis ng dugo ni Kristo na nabuho sa krus. Kaya malinaw na ang mga maruming hayop na nakita ni Pedro sa kanyang pangitain ay simbolikal na tumutukoy sa mga tulad ni Cornelio na isang hintil na itinuring nilang marumi. Kaya out of context ang paliwanag ni Soriano sa Gawa 10:13, nakatayin daw muna bago kainin. Dahil una, paano katayin yung hayop na sa pangitain lang niya nakita? Pangalawa, sa verse 28, si Pedro na mismo ang nagsabi na ang mga maruming hayop na nakita niya sa pangitain ay tumutukoy sa mga hintil na itinuring nilang marumi. Pangatlo, sa verse 14, malinaw na sinabi ni Pedro, kailanman ay hindi ako kumain ng mga karumaldumal. So ang nakita ni Pedro sa pangitain ay mga karumaldumal gaya ng baboy, daga, ahas. Kaya walang manok doon dahil ang manok ay hindi kabilang sa mga itinuring na karumaldumal. At itong pagkasabi ni Pedro na kailan may hindi ako kumain ng mga karumaldumal ay nagpapatunay na sinunod nila ang utos ng Diyos na huwag ninyong kainin ang baboy at iba pang mga karumaldumal. Sa madaling salita, ang kautosang ito ay nagpatuloy at sinunod kahit nung bumalik na si Jesus sa langit. At ito ay pagtugon din sa sinabi niya na mawala man ang langit at lupa, ngunit wala ni isa sa kautusan ang mawala. Pang-apat, sinabi ulit ni Pedro sa chapter 11 na ang mga maruming hayop na nakita niya sa pangitain ay tumutukoy sa mga taong itinuring nilang marumi gaya ng mga hintil. At panglima, ang Isaiah chapter 66 verse 15 to 17 ay isang prophecy. Ito ay nagpapakita ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ngunit ang nakakagulat sa prophecy na ito dahil naisulat talaga na ang mga kumakain ng baboy, daga at iba pang mga karumaldumal ay susunugin ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Kaya ang anumang aral na nagsasabing pwede nang kainin ang mga karumaldumal ay delikado at hindi lang ito naghihikayat na suwayin ang utos ng Diyos, kundi nag-aakay pa ito ng mga taong makasama niyang maparusahan sa araw ng paghuhukom. Kaya ang Gawa 10:13 ay hindi nagtuturo na pwede nang kainin ang mga karumaldumal. Yan ay bunga lang ng maling pang-uunawa sa banal na kasulatan.